My partner and I are not married. We bought a house under my name dahil ang 80% sa pinambili ay pera ko. And okay din naman sa kanya. Meron siyang illegitimate child na nasa poder ng ex niya, pero sustentado niya. My question is, yung property ko po ba ay mai-inherit ng mga anak namin kung di kami kasal at wala naman sa pangalan ni partner yung property? Does it automatically go to our kids or do I have to specify it sa will? Ayan, ako, nagre-ready ito. Okay, sa mga susunod na question naman ng kabataan. succession. Opo. Succession, tsaka inheritance law, tsaka medyo masalimuot yung kanyang sitwasyon. Sige, Oo. tingnan natin kung ano sasabihin ni Attorney Vincent Paul Talaw. Attorney. Yes, Attorney Dot. Siguro masyadong nag-aalala. Pero wag po kayong mag-alala kasi yung pangalan ng property nasa inyo. Pagdating po kasi sa lupa, Miss Annie, ang sinusunod po natin dyan is yung torrent system ng registration. Nakasaad po dyan sa sistema na yan kung sino yung registered owner, siya po yung kikilalanin. And you can assert your right as the registered owner even against the whole world, kahit kanino pa man. Pero, patungkol po doon sa issue, kung 80%, let's say, sa'yo nang galing. How about yung 20% doon sa kabilang panig, doon sa inyong live-in partner? Paano yung karapatan niya doon? Well, kung ang pairalin po natin yung torrent system, mahirap po na basta lamang sasabihin pupunta ka ng register of dito, sabihin mo kukunin ko yung 20% doon ipangalan sa akin. Hindi po madaling gawin yun. So kailangan mo nang patunayan niya na meron siyang contribution doon at kailangan mo na dalhin mo na yung usapin sa husgado at yung husgado po ang magsasabi kung ibibigay ba sa kanya o ibibigay ba sa common child nila or kung kanino pa man yung kanyang share. Po yun, maliit na bagay po yun sa ngayon, sa estado ngayon na kayo yung registered owner ng lupa para po alalahanin ninyo na mapupunta doon sa anak ng inyong kapartner na hindi naman ninyo anak. Yung portion na 20% na kinontribute ng inyong live-in partner.